Isang mainit na araw po sa inyong lahat. Kumusta po sa lahat? Kumusta po, Miss Narrator? Itago mo na lang ako sa pangalang Jaja, Butch at nagwo-work dito sa may QC bilang merchandising officer. I-describe ko lang po ang sarili ko. Maputi, makinis ang balat, maiksi ang buhok, 5'6" ang height at may dimples. Maayos din akong pumorma kaya naman nung nag-aaral pa lang ako ay madaming babae ang nagkakagusto sa akin. Idagdag mo pa na member ako ng isang dance group. Hindi naman sa pagmamayabang pero isa ako sa mga tomboy na may malakas ang dating sa lugar namin. Madaming kinikilig sa akin, lalo na kapag sumasayaw na ako. At dahil doon, inaamin ko na madami akong naging girlfriend. Napagsasabay ko pa nga sila minsan. Baby face, chinita, mahaba ang buhok, maputi, makinis ang balat at palaging nakadress. Yan ang hilig ko sa isang babae. Kung ganyan ka, for sure matataypan kita. Halos lahat ng naging girlfriend ko at naging kalandian ko ay ganyan. Yung tipong pwedeng-pwede kong i-flex sa mga kaibigan ko at sa ibang tao. Hindi ko na rin mabilang kung ilan na naging girlfriend ko noong nag-aaral pa lang ako. Basta madami sila. Hindi ko na nga maalala yung iba eh. Pero habang lumilipas ang panahon, simula nang makagraduate ako, makahanap ng trabaho at tumigil sa pagsasayaw, ay unti-unti nang nawala ang kasikatan ko. Yung appeal nandun pa pero nabawasan na ang mga humahang at nagkakagusto. Halos wala na nga. Narealize kong nagbabago pala talaga ang mundo ng isang tao once na mag-umpisa ka na magkaedad. Sa edad kong 42 years old, ang inaasam-asam ko na ay makahanap ng partner ng pangmatagalan. Yung tao na alam kong makakasama ko na hanggang sa pagtanda, pero napagtanto ko na mahirap palang makahanap ng ganon, lalo na sa standard ko pagdating sa appearance ng isang babae. May mangilan-ngilan din naman ako nakarelasyon simula na magkaroon ako ng trabaho, pero hindi kami nagtatagal. Dahil na rin sa iba't ibang rason. Hanggang sa isang araw, nagkaroon kami ng bagong katrabaho. Tawagin na lang natin siya si Sed. Hawig kasi niya si Celine Domingo ng Akari Chargers, isang volleyball player. Makinis din naman ang kutis ni Sed pero morena siya. Malayo sa hilig kong maputi. Sobrang simple niya ring manamit. Yung tipong parang kakaluwas lang sa isang liblib na probinsya. No offense po sa mga taga-probinsya ha. Alam ko namang maraming probinsyana na maporma na din pero iba kasi siya. Sobrang simple niya saka medyo may pagka-weird din. Hindi ko siya napapansin actually. Nagkakaroon lang kami ng interaksyon tuwing may pinapasa siya na report sa akin or kung meron akong papers na kailangan pirmahan. Nakilala ko lang siya ng husto nang makasama ko siya sa isang malaking mall sa Ortigas. Kinakailangan kasi namin magstay doon ng 8 hours para magtingin-tingin ng mga trending na bagay na pupwede naming idagdag sa aming produkto. Habang naglalakad-lakad ay naisipan kong tanungin siya ng tungkol sa personal niyang buhay. Nagpaalam din naman muna ako bago magtanong. Single daw siya at kaya hindi pa siya nagjojowa ulit ay dahil may trauma pa siya sa mga lalaki. Ikakasal na daw sana siya kaya lang nagloko ang ex niya. Nakabuntis. Sa loob ng 8 oras ni hindi malang ako inantok o na-bored. Sa totoo lang, nakakatuwa siyang kausap. Napaka-jolly ng personality niya. Walang dull moments pag siya ang kasama. Sunod na araw, sa office na kami. Magkasama pa din kami dahil inaayos namin ang mga ire-report namin kay boss. Alam mo yung sobrang seryoso namin sa ginagawa namin tapos bigla na lang siya mag-joke ng out of this world. Ang weird na, ang corny pa. Pero ang malala, natatawa pa din ako kahit ang corny-corny ng pinagsasasabi niya. Nang araw ding yon ay nakapag-report kami kay boss. Satisfied si boss sa report namin. From encoder, agad-agad ginawang assistant ko si Sed. Ang ganda daw kasi ng tandem namin. Naging part na din ng sked namin na twice a month ay kailangan namin mag-rounds sa mga mall. At hindi lang yun sa mga mall dito sa Metro Manila. Kailangan din namin pumasyal sa mga mall sa ibang lugar dito sa Pilipinas. One time, nagpunta kami ng Baguio ni Sed. Unang rounds namin sa labas ng Metro Manila at kinakailangan mag-check-in sa isang hotel.
Nang mga panahon na yon ay medyo masama ang loob namin dahil tinipid kami ng kumpanya. Hindi sila pumayag na 2 beds ang rerentahan namin. Maganda naman daw yung hotel na pag-iistayan at saka malaki ang bed kaya share na lang kami. Pagkadating namin sa Baguio, kumain lang kami at dumiretso na agad sa hotel. Hapon na rin kasi yon na makarating kami at gustong gusto ko na rin magpahinga. Tama nga naman si boss, maganda talaga yung hotel at malaki din ang bed. Kasya pa nga ang isa eh. Napagtanto ko din na mas okay na din siguro kung magkatabi kami dahil baka may multo sa hotel na yon. Knowing Baguio, mahirap na akong mag-isa lang sa kama. Matatakotin pa naman ako. Habang nakahiga at nagpapahinga, ay naitanong ko kay Sed kung nagigising ba siya kapag may nadidinig siyang ingay kahit mahina lang. Hindi daw. Tulog mantika daw siya. Sa isip ko patay tayo dito. Binabangungot kasi ako kapag may something sa isang lugar. Ipinagdarasal ko na lang talaga na sana walang multo dahil baka magulat na lang itong si Sed na patay na yung katabi niya. Pagod na pagod ako ng gabi na yon pero hindi ako inaantok dahil kay Sed. Alam kong masaya ako tuwing kasama ko siya para akong nahawa sa pagiging jolly niya. Noon ko lang naisip na tanungin siya kung hindi ba siya naiilang na lesbian ang katabi niya sa pagtulog. Hindi naman daw dahil alam niyang wala akong gagawing masama sa kanya. Maliban na lang daw siguro kung siya ang magbibigay ng motibo sa akin. Alam kong nagbibiro lang siya pero uminit pa din ng bahagya ang katawan ko sa sinabi niya. Hindi ko lang pinahalata bilang respeto na din kay Sed. Wala naman akong naramdamang kakaiba sa room namin. Pero si Sed, malikot pala siyang matulog. May time na nagigising na lang ako na nakayakap na siya sa akin. Aaminin ko, sobrang sarap sa pakiramdam. Medyo nag-take advantage na din ata ako sa kanya ng gabi na yon dahil hinayaan ko siya na nakayakap sa akin. Ramdam na ramdam ng katawan ko ang kabuuan niya. Kahit nakabukas ang aircon ay umiinit pa din ang katawan ko. Nagampanan naman namin ang maayos ang aming trabaho. Nakauwi rin kami na matiwasay. Nang nasa bahay na ako at mag-isa sa kwarto, ay doon na nag-umpisa maglaro sa isipan ko si Sed. Namimiss ko na siya. Chinat ko siya at tinanong kung nasa bahay na ba siya at kung okay lang ba siya. Nag-reply naman siya na okay na daw. Nakauwi na daw siya at salamat daw sa concern. Halos buong araw ko siyang kachat noon at first time ko siyang nakachat na hindi related sa trabaho ang pinag-uusapan. Sobrang gaan talaga ng pakiramdam ko sa kanya. After 1 week na kachat ko siya, ay naglakas loob ako na tanungin siya kung pwede ba akong manligaw. Lakas loob talaga dahil hindi ko sure kung pumapatol ba siya sa katulad ko. Ano nakita mo sa akin? Yan ang hindi ko makakalimutan na tanong niya nung magtapat ako sa kanya. Sa totoo lang hindi ko alam ang sagot. Basta ang alam ko lang, naging parte na siya ng buhay ko at hinahanap-hanap na siya ng sistema ko. Nagtiyaga talaga ako na ipakita sa kanya kung gaano ako kaseryoso. Na hindi ko gagawin sa kanya ang ginawa ng ex niya. To make the story short, naging kami po at masasabi ko talaga na sobrang swerte ko sa kanya. Wala man sa appearance niya yung gustong-gusto ko sa isang babae, pero bawing-bawi naman sa ugali. Hindi ko rin lubos maisip kung bakit nagawa pa siyang lokohin ng ex niya, samantalang nakaisad na lahat. Sa lahat ng naging GF ko, si Sed lang yung pinaka-inalagaan ako ng husto. Pinaka naging totoo sa akin at never niya akong ikinahiya sa ibang tao. Parang ang proud na proud pa siya na ako ang naging partner niya. Siguro para sa akin talaga si Sed kaya gumawa ng paraan si universe para maghiwalay sila ng ex niya. Joke lang pero alam ko, ramdam kong ito na to. Wala nang bawian dahil ipinapangako ko sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Pag-iingatan ko na to ng husto para hindi na mawala pa sa akin. At kay Sed, kapit ka lang ha. Wala nang mananakit sa'yo. Dito ko na po tatapusin ang kwento namin, Miss Mar. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na minsan talaga magugulat ka na lang. Dahil yung inaakala mong gusto mo, masigit pa pala doon ang ibibigay sa'yo. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa inyong pakikinig.